Good day mga ka-DIYs! Welcome po dito sa ating channel, Wak DIYs TV. Kung bago pa lang po kayo sa channel na to, please like and subscribe. For today's vlog, papakita ko lang sa inyo at isi-share kung paano magkabit ng side molding ng sasakyan. And then you'll die. Ang pagkakabitan po natin ng sasakyan yun is sa Wigo. So, ito yung magiging side molding niya. Dalawa po kasing klase yung side molding ng Wigo po natin. The first one is yung manipis. And then the second one is yung malapad. Ito yung bago malapad. So, samahan nyo ako at papakita ko sa inyo kung paano siya kakabit at anong mga kailangan ting gawin before the installation also. So, tara na! So, ito na yun. Ito na yung Wigo na pagkakabitan natin ng side molding. Itong Wigo na to is first generation na E-variant. So, wala po tong side molding kasi E-variant siya. Unang-una po is lilinisin po natin yung lugar kung saan doon natin i-install yung side molding. Yung ginamit ko po dito ay dishwashing liquid first, and then after washing it with dishwashing liquid, and then I will use also alcohol as a finishing touches. So dito po susukatin ko yung dulo ng first door, and then at the same time itong kabilang dulo din ng first door. So yung sukat ko naman po dito ay ano lang, dito sa bandang rito is 10.25 inches, at doon din sa dulo, doon sa unahan is 7.75 inches po. Make sure lang po na kung ano yung sukat mo sa kabilang side ay ganun din po yung magiging sukat mo doon sa opposite side ng sasakyan, para naman po is maging uniform yun po yung kanyang pagkakabit. So dito po sa ating side molding, for your information lang po, may 3M na po to, pero sa akin po yung 3M kasi nito is parang hindi masyadong complete yung pagkalagay. Minsan paputol-putol, minsan hindi nagkakasalubong sa corner yung mga tape niya. So ang ginawa po natin is dinadagdagan po natin yung 3M tape. Yung mga portion na walang tape nilalagyan natin. Meron naman po tayong extra 3M lang po dapat, kasi sa akin po kasi yung 3M tape siyang pinakamalakas kumapit sa lahat ng mga tape na nasubukan ko. Sa mga gustong magpakabit po ng mga ganitong accessories, take note po, dito po sa atin sa Wigo Accessories Cebu ay libre lang po yung pagpapakabit po. All you have to do is to buy an accessories from us, and then kami na po ang mag-i-install dan po. Advice ko lang din po sa mga magdi-DIY ng ganitong klaseng accessories is kung pwede ay punan po natin yung mga portion kung saan wala pong adhesive or wala pong 3M, kasi madalas po kasi kapag ganito kasi hindi nalalagyan ng 3M lahat-lahat. Minsan may mga sides na kapos, at minsan may mga corner na hindi kompleto yung 3M. After po nating masukat yung height kung saan natin i-install yung side molding, lagyan po natin ng masking tape. Kumbaga ito yung magiging marker natin para po hindi tayo mahirapan mag dikit ng ating side molding. So check din po natin kung tama ba yung sukat before natin siya i-fix, kasi
ito kasing ating 3M, kapag nadikit na po sa body ng ating sasakyan, mahirap na po siyang tanggalin kasi very strong po yung adhesive niya. So ganun lang po. Tulad ng iba ding accessories, itong pagkuha natin ng protective sheet ng 3M is hindi mo dire-diretsong kunin lahat. Kumbaga, unahin mong i-detach yung sa dulo. So sa kabilang dulo din ganun rin, para pag naikabit mo na to ay hindi siya nagiging diretsong fixed, or kumbaga pwede mo pa siyang ma-move kasi part lang po ng adhesive ang nakadikit. So ganun po, for the safety lang po. At dito po, dahil nalagyan mo na po ng marker gamit ang yung masking tape, ay pwedeng idiretso mo nang idikit yung magkabilang dulo. So pagkatapos mo nang na-check na okay na yun, tugma na sa marker mong ginawa, and then that's the time na i-finalize mo na siya. So idikit mo lang sa dulo, and then sa kabilang dulo, and then afterwards tatanggalin yung the whole tape like that. So kukunin na natin yung tape sa baba at saka sa taas. So ibig sabihin buong tape na ang nakadikit nun. So ganun lang. Sa pangalawang molding naman po, dito bandang likod, sa likod na pintuan, is madali lang naman po. All you have to do is to align it with the first molding, which is attached on the first door. So ganun lang po, kailangan mo lang talagang isight at wala ka ng ibang susukatin pa. The same procedure pa rin po. Bawat dulo lang muna ang iti-take off natin na protective sheet ng adhesive para hindi siya diretsong dumikit. So ganyan po, sight mo lang po from the end of that molding through the first one na na-attach na natin. So pag straight na siya, so that's the time tatanggalin natin yung mga natitirang adhesive. So ganun lang po. So balik, complete na po siya. After mo maidikit yung dalawang molding, so time mo na i-press maigi o idiin maigi, at nang sa ganun ay didikit pa siyang todo. And then after that, so pwede na tayo mag-apply ng silicone rubber po, para iwas pong makapasok yung mga tubig pag sa ilalim ng ating molding. Kumbaga sealant siya po, sealant po yun. Take note po sa paglagay po ng silicone sealant, kailangan po nating paikutan ng masking tape itong molding natin, para po nang sa ganun ay maiwasan natin yung mga dumi or kalat nung silicone po. So pagtanggal nung masking tape, at least straight at diretso yung sealant natin. Tandaan po natin kung ano po yung procedure na ginawa natin sa kabilang side, ay ganun din po ang gagawin natin dito sa opposite side. So pare-pareho lang po, dapat uniform po yung kanyang measurement, nang sa ganun ay pantay po ang pagkakabit natin bawat side ng ating molding po. So ganun lang kasimple po. Uulitin ko po as summary po. Una, lilinisin natin yung ating lugar or surface kung saan paglalagyan ng ating side molding. Then pangalawa, susukatin po natin yung dulo ng first door at saka yung kabilang dulo ng first door.
Sa dulo po, sa unahan po is 7.75 inches, and then sa kabilang dulo naman po is 10.25 inches po. So ganun lang po. After that, yun din po, tatanggalin yung bawat dulo lang. Kumbaga partial mo nang tatanggalin yung adhesive para nang sa ganun ay safe po para tayo makapag-move pa kapag meron tayong changes. So ganun lang, madali lang po. Tandaan po natin, itong side molding ay hindi po basta-basta accessories lang. May purpose din po to. Kagaya na lang din po ng protection. Itong side na po ito is madalas matamaan sa mga pintuan, yung katabi nating nakapark at bigla na lang mag-open ng pinto without knowing meron pala tayong sasakyan sa kabila. So ito po yung natatamaan. Tips po, yun nga, kung gusto nating mas pulido at mas strong yung pagkakabit natin ng ating side molding ay una, dagdagan natin ng extra 3M adhesive tapes yung mga portion na konti lang yung nakalagay or hindi siya nagkadugtong, at saka yung mga side na walang 3M ay ating dadagdagan. And isa ba din po is lalagyan natin ng kunting silikon doon sa loob ng molding kung saan hindi siya nakikita kapag ito'y nadikit na. And then lastly, yung side po ng buong molding ay i-sealed natin ng silicone or sealant para po hindi mapasok ng tubig at magiging maganda at hindi siya, kumbaga safe na safe po siya sa madaling pagkatanggal. So ganon din po. So pagkadikit natin ng buo ng ating side molding, ito na po yun. Kailangan natin siyang idiin ng todo nang sa ganun ay lalapat po ang lahat ng 3M adhesive natin sa ilalim, at saka yung kung meron man tayong nilagay na silicone doon sa ilalim ay lalapat at lalapat din sa body ng ating sasakyan. So ganun po, kailangan po nating idiin ng masyado, at after that kung meron man tayong heater or blower, kailangan nating i-blower nang sa ganun ay lalo pa siyang titibay at didikit yung 3M doon. So ganun lang po.